Welcome to my new episode entitled All About Sound System by ER Works. Hello mga boss! Ako na naman? Opo, ako na naman ito. At nandito na naman tayo para sa isa na namang virtual brand review. At ang ating i-review ngayon ay Tusunra, which is na tumatatak agad sa isip ng mga tao ay mura at cheap. Alamin natin kung totoo nga ba ito. So, sumisikat na yung Tusunra, no? Particularly talaga sa kanilang budget amplifiers. So, yung video po na ito ay hindi po sponsored. Tusunra. Baka naman. So, kung interested ka sa topic na ito, tara, samahan mo ako hanggang matapos ang video na ito. Hop, teka. Bago tayo magsimula, siguraduhin muna na nakasubscribe ka na at nakahit na ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload. Paki-follow na din po ang aking FB page para kung sakaling may giveaway ako, kasali ka. Malay mo, ikaw pa makakuha. O diba, natuto ka na, nanalo ka pa. At ngayon mga boss, i-review na natin yung Tusunra. Wala nang patupik-tupik pa. Intro na tayo at overview. Ang Tusunra ay isang brand na nag-originate sa Cebu at matagal na itong kilala doon. At hanggang sa sumikat na ito nationwide. At magkaroon na rin sila ng store sa Manila at mga resellers nationwide. Sumikat itong Tusunra particularly sa amplifier nito na CA series. Set aside muna natin yung mga speakers at ibang products ng Tusunra. For your information, yung Tusunra hindi lang speakers at amplifiers. Meron na din silang mga line array products, yung mga processors at iba pang mga audio equipment. At yung Tusunra nag-o-offer ng iba't ibang mga klase ng amplifiers. May mga budget. Meron na din silang dambuhala, yung malaking malaking mga transformer na amplifiers na pwede pang battle. At yun, balik tayo sa topic natin. Itong Tusunra ay sumikat particularly sa kanyang CA series set. Yung mga violet na logo na CA na Tusunra, yung may CA20, CA50, yun yung sumikat talaga sa Tusunra. So, sumikat ito kasi unang-una sa presyo. Sa 20K mo, akalain mo yun, may CA20 ka na at mas mura pa ito depende sa resellers. Below 20K, may CA20 ka na. Wala kang mahahanap na ganyang kamura sa ibang brand. So, kaya naging hit ito sa market. Ngayon, punta tayo sa advantage ni Tusunra kumpara sa ibang brand. Halata naman siguro, no? Yung major advantage niya ay ang presyo. Talagang apakalayo kumpara sa mga same specs na local brand. So, malaki talaga ang matitipid mo sa mga same specs kasi na brand na sa mga same specs kasi na ibang brand, yung presyo niyan ay nasa 23 to 28K. Depende sa brand. At advantage din ng Tusunra ay dumadami na yung resellers nito nationwide. So, madali lang makapag-order nito. Pero paalagi ko pong paalala, manigurado po muna tayo bago bumili sa mga resellers. Madali lang magpa-legit check sa mga group. Madali lang din sagutin na ng mga group members kasi kapag na sure yung transaction, mga kuha na yan, mga trusted na talaga na resellers yan. So, alam din ng mga members kung sino yung mga scammers. Pinopost din nila sa mga group yan. So, beware po tayo, no? At punta agad tayo sa disadvantage ni Tusunra. Kung may advantage, meron po talagang disadvantage.
At dahil nga mura ito, syempre meron pa itong drawback. Yan ay yung kapalit ng presyo ng amplifier. So, dahil mura siya, yung mga parts na inalagay nila is syempre mura lang din. At isa-isahan natin yan mamaya. Isa pang disadvantage ay wala pong service center. At di lang ako sure sa warranty terms nito sa all over the place. Siyempre sa Cebu meron yan kasi meron silang store doon. So, ganyan po talaga kasi kung sa mga resellers ka kukuha at kadalasan sa online mo ito binili. Pwera lang sa Cebu kung may physical store sila or sa Manila. At yun lang. Mahihirapan ka lang sa service center nito kung magka-problema yung amp mo at malayo ka sa store nila. Ngayon, punta tayo sa build quality and durability nitong Tucson-Ra. Ang major na build issue nito ay ang transformer niya is aluminum instead of pure copper. Napaka-importante po kasi nitong transformer ng ating amplifier. Kasi kapag ang transformer ng ating amplifier ay aluminum, mas mababa ang current handling nito kumpara sa copper wire. Kung kailangan para matumbasan ng aluminum yung copper wire, kailangan niya ng mas malaking gauge. Kailangan mas makapal yung aluminum para ma-achieve na yung same amperage ng copper wire. So, isa pang disadvantage ng aluminum, madali siyang uminit at madaling magkaroon ng corrosion. Yung pagkahinang niya maaaring matanggal. So, at punta tayo sa parts na nakalagay sa kanyang board. Siyempre, kasi mababa yung presyo nito, hindi ito mga genuine parts. May mga parts nito ay class A pero maganda-ganda din naman yung quality. Kaso mas mura siya kaysa sa mga genuine parts. At least, hindi naman siya fake katulad ng iba na fake yung mga parts na inilalagay. So, alam na natin yung mga downsides ng build ng Tucson-Ra. Pero meron akong revelation sa inyo. Magugulat kayo dito kung hindi nyo pa alam. Alam nyo ba kung saan circuit ginaya ang board ng Tucson-Ra? So, gusto nyong malaman. Ang Tucson-Ra CA series po ay almost identical ang circuit sa Krell CA series at Lexus MA series. Madami na pong nakapagpatunay niyan sa mga group, nakapost na yung board side to side at makikita mo na halos kopyang-kopya talaga yung board ni Krell at ni Lexus. Nagkakatalo lang sila sa mga parts na inilagay at sa transformer. Siyempre, pure copper yung si Krell at si Lexus. So, yun no, maganda pala ang pinagkopyahan ni Tucson-Ra. Maganda at tested na. Kasi alam natin pag Krell tsaka Lexus, ilang taon niya nag-dominate sa market. No doubt talaga sa quality niyan. Suwabing-suwabe talaga. Nakagamit din ako niyang Lexus na MA18 which is ako mismo nakita ko yung board. Halos pareho talaga. So no doubt ako sa quality niyan board na yan. Pero medyo inefficient lang siya kumpara sa mga modern design ngayon na naka-MOSFET stepper na. Pero in terms of quality, maganda talaga yung quality niyan. At considerable naman yung medyo inefficient sa kasi old model na siya. So, for our conclusion, sulit ba bumili ng Tucson-Ra? Para po sa akin, kung ikaw ay nagsisimula pa lang at maliit lang ang budget mo, okay na ito. Madami din naman akong kakilala na gumagamit nito at tumatagal naman lalo na pag maingat ka lang maggamit. Kung pang bahay-bahay mo lang, pang event mo lang na maliitan lang, ayos na yan. May budget meal ka na Krell o Lexus. Pero kung medyo mayabang ka,
pwede mong takpan yung sticker ng Tusunra. Wala, ayun na, may krill ka na. At teka pala, may gumagamit na rin nito pang battle. Kasi merong tech dito sa Iloilo na nag-upgrade ng Tusunra at na-discover nila na pwede pa itong palakasin. Kahit may ginagawa lang silang conversion at may konting modification, may nilalagay silang maliit na board at ma-unleash na yung full potential ng Tusunra nyo. Ewan ko lang sa ibang lugar, pero dito sa Iloilo, nandyan si Boss Paul sa Sounds Doctor at si Boss Christian ng Divergent Spectrum Electronics. Tested na yung upgrade nila. Pwede na yung ipang battle ang Tusunra. Pero ngayon nabanggit ko nga kanina, meron ng pure copper si Tusunra at meron na din siyang mga malalaking amplifier. Pero ito lang talaga yung nag-click talaga yung kanyang aluminum na CA series. Kaya to sum up all of this, depende pa rin sa iyo kung ito lang yung afford mo, goods na ito. At huwag mong pansinin yung mga nanglalait kasi dahil karamihan sa kanila, yun yung mga wala pang sounds. At hanggang dyan lang muna tayo mga boss, no? So sa gusto palang umorder ng Tusunra na plate, available na by next week sa ating Shopee Shop yung tawag nito, new logo. Meron pa tayong stocks ng old logo, yung violet. So inadapt lang natin yung new logo ni Tusunra, which is yung black and white. So yun lang mga boss. At palagi kong paalala, kung may mali man ako nasabi, feel free to correct me. Kasi tao lang ako, tumatanggap din naman ako ng correction. So, yun lang. Maraming salamat pa rin po sa pagsuporta sa ating munting YouTube channel. Happy New Year po sa ating lahat, no? So, kita-kits naman sa next episode ng ating video. So, yun lang po. God bless po sa ating lahat.